Sinabi pa dito ni Saldico, yun na nga, na nag-meeting sila sa Aguado Building. Nandoon si Yusek Jojo Cadiz sa meeting at ibinigay daw nito ni Yusek Adrian ang listahan ng 100 billion. I think yung Cadiz na yan, parang yan din yung sangkot doon sa kasabwat ni Lisa Tanas para pagurgur ako eh. Now here, tinanong daw ni Saldico kung saan galing ang listahan. Ang sagot, galing yan kay PBBM o kay Bangag. Inilabas na ito mula sa brown leather bag. So nag-meeting sila, ito yung 2024, okay, na binabanggit niya. Tapos biglang nagtingining-ining, pumasok sa isipan daw ni Saldico nung yung tungkol sa brown leather bag story na yon. Kasi nung binanggit niya yung brown leather bag, okay, nung binanggit ni Tambaloslos at ni Adrian, binanggit ni Adrian pala, si Tambaloslos, na yung listahan ng 100 billion ay nasa brown bag o brown leather bag. Na-recall ni Saldico, sabi ni Saldico, nung binanggit niya, referring to Adrian Bersamin, ang brown leather bag, naalala ko ang nangyari sa Singapore noong May 2022, right after elections. Nasa Hilton Hotel kami, ako, si dating Speaker Martin, si PBBM, habang pabalik kami ng Pilipinas. Pinahabol ng PSG ang brown leather ang brown leather bag. Ang sabi ni PBBM o ni Bangag, maiwanan na ang lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na ang listahan ay talagang utos ng Pangulo. So meaning, kino-corroborate ni Saldico yung mga nakaraang nangyari noong 2022 na tama nga na, okay, utos nga ito ni Bangag Jr. Kasi nga, yung listahan tungkol sa 100 billion budget insertion sa iba't ibang, project, iba't ibang ahensya, nakalagay sa brown leather bag. So nag-spark, parang nag-recollect, tingining-ining, okay? Nung may sinabi si Bangag Jr. na sa Singapore kami, may iwanan lang ang lahat, wag lang ang brown leather bag. So yung brown leather bag na yon, listahan ng mga pangawat ni Bangag kung saan silang mga departamento magkawat. So now, mag-people power na kayo. Yan ang gawin nyo ngayon. Now na. Patalsikin na ang mga adik na ito. Kaya sabi naman, in fairness to Saldico, 50 billion lang daw ang gusto niya. Okay, sinabi rin daw ni Adrian Bersamin na ang kalahating halaga na 50 billion ay ilagay na lang sa unprogrammed funds para sa 2025 budget dahil sa Office of the President ang nagre-release ng unprogrammed funds. Nakita nyo? Ngayon, kaya daw inireport uli ni Saldico kay Speaker Tambaloslos at humingi siya ng clearance. Ang sabi niya, wala tayong magagawa dyan. Dahil sinasabi ni Saldico, hindi pwedeng bigyan ng ganun kalaking budget insertion na mas mataas pa sa Department of Education. Kaya ako nakiusap siya na baka kalahati na lang. Diba? Kaya ngayon, mga kababayan, sabi ni Saldico, kaya na daw siya nagtataka kung bakit sinasabi ni Pangulong Bangag na hindi niya kilala ang budget, yung sinasabing budget insertion na yon. Samantalang lahat ng binawas at dinagdag sa mga ahensya ay dumaan sa approval niya at sa DBM kay Secretary Mina Pangandaman. Kaya yung tinggil mo, Mina Pangandaman, na putang ina ka. Dapat yan, ginugupit-gupit silang lahat. Dapat talaga sila binibitay. Dapat talaga, mga kababayan, sinabi ko sa inyo, di ba? Paulit-ulit ako sa inyo, 2022, na ang isang Maharlika ay nag-expose sa mga dati kong sinuportahan. Paulit-ulit ko sinabi kong meron lang sanang binitay nyo na, mga jutang ginimis na. Pumunta na kayo ngayon, wag nyo nang antayin. November 16, wag nyo nang antayin. It's a reckoning day. Reckoning times. My God, mga kababayan, ano pa ang ginagawa ninyo? Okay? Ang daming kaso dito na pwedeng isalpak sa kanila. Napakabigat. Ang presidenteng Bangag, huwag nyo nang i-impeach yan. Tanggalin nyo na ng bonggang-bongga. Ano sabi dito? 100 billion siya ang nag-utos dito sa budget insertion. Minanipula niya yung budget. Inutusan niyang magnakaw yung mga kabinete niya. Si Saldico, si Tambaloslos. Niloko niya taong bayan. Pasok lahat sa impeachable offense lahat to. Bitay offense. Betrayal of public trust, culpable violation of Constitution,
involvement in budget anomalies, DBM, bitayin ang tinggil ni Pangandaman, di ba? Mga hayop na ito, kulang pa ang buhay nila. 10 ng pamilya nilang lumamon sa pera ng bayan habang kayo ay binabaha. Hindi sana namatay ang mga kababayan natin sa Cebu. Hindi sana na-wash out ang mga bahay nyo. Hindi sana kayo namatay sa Camarines Norte. Lahat sa buong Pilipinas kung saan binaha kayo, buhay pa sana ang mga pamilya ninyo. At nakatayo pa sana ang bahay ninyo kung hindi dahil sa hayop na bangag administration na ito. Ngayon, malinaw na siya ang punot dulo. Alam naman natin yan. Pero the more witnesses, the more na baka sakali kayo ay mag-alsa laban sa mga adik. Di ba? Tapusin nyo na ito, mga kababayan. Ang dami, plunder, graft, ano pa ba? Si Bangagyo, nakalagay na sila sa Guinness Book of Record. Sila ang pinakamagnanakaw sa pamilya nila, Romualdez Marcos Araneta na ngayon, dahil kasama sila sa lahat ng pagnanakaw ngayon, noon at ngayon, doble-doble, triple-triple ang kanilang pagnanakaw. Kailangan na ninyong pabagsakin ang mga adik. Bakit? Kayong mga human rights, na nag-advocate sa karapatan ng bawat tao. Ito ay human rights violation na ginawa, pinakamalaking human rights violation na ginawa nila, ni Bangag, ni Tambaluslos, si Saldico, ni Pangandaman, lahat yan na kanyang kabinete nakasabwat dito dahil tinanggalan niya ng buhay ang bawat Pilipinong nangamatay sa Cebu o sa lahat ng bagyo. Nasa na? Kumilos na kayo, pumunta na kayo dyan. Ano, ICI? Ano pag ginagawa nyo, imbestigan ninyo, punta kayo sa Malacanang. Patalsikin nyo na si Bangag. O naggagaguhan lang kayo dito? Nationwide protest ang sagot. Nilabas ito ng GMA News 5 ng mga leading news outlet. Yes, sabi ni Angelo Vindicated ka. Ito yung kinaso mo, saldit ko sa akin. Siguro naman, mapagtanto-tanto mo. Tama naman pala si Well, alam mo naman in the first place na tama ako dito sa flood control na ito, di ba? Umamin ka na ngayon. Hindi ko sinira ang sarili mo. Hindi kasi yun ang ano mo sa akin eh. Sinira, yun ang kayong mag-asawa na sinira ako kayo. Dahil sinabi ko na kayo ay nagnakaw sa Kaban ng Bayan. Sinabi nyo, di ba, na yung pera galing sa negosyo ninyo? Ito napakalinaw. This is it. Humingi ka ng tawad sa akin, saldi ko. O it's either, i-withdraw mo yung kaso mo or magkita tayo sa korte. Ako willing kitang harapin. At mag-sorry ka sa akin. Tama ka naman, Maharlika, I'm sorry. Then I will accept it. Tapos manawagan ako sa'yo, isoli mo pera ng bayan, magkakampi tayo ngayon, durugin natin si Bangag. Right? Durugin natin si Bangag. Sumunod ka sa kanya eh. Accessory of the crime ka.